God Okay, bless po. okay, thank you dito kay sabi na Autentico. Tingnan mo isunod si Rani Fernandez. Brother Rani Fernandez, good evening. Brother Rani. Hello, Brother Rani Fernandez. Good evening. Click unmute. Good evening po, Bro Gando, at Oh, saka good evening, Brother Rani. Tiga saan? dito po ako nakatira ngayon sa sa Silang Cavite, Ah, pero Cavite. taga Mindanao po ako. Kumusta kapatid? Okay lang po, Father. Ang tanong ko lang po, Father, tungkol po sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko nandun sa Mindanao. Tapos po, yung practice po ng biyanan ko, kasi isa siyang manggagamot. Tapos mayroon siyang yung bulong, ginagamit niya bulong. Magpa yung yung sa Bisaya pa yung tayhop-tayhop. Mm, 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 Tapos isa rin siyang kumadrona. Tapos meron din siyang ginagamit na langis na parang mayroong yung sa Bisaya pa yung may mutya na mm, nilagay sa mm, langis. Tapos yun ay painom niya sa mga pinapaanak niya. Pati nga yung asawa ko, ganun din. Siya ang nagpaanak ng asawa ko yung anak niya eh. mm. Mabilis lang talaga na manganak kasi pinainom niya para daw in-induce. Yun ang sabi ng asawa ko ng anak. Mm, Tapos, sa ginan ko rin na lalaki, isa po siyang tribal leader, kung sa Bisaya pa, mm, ibang term Timuay. mm, Tapos, mayroon din silang mga ritual na padugo. mm, Pati rin ako na, ganun din na, nagpadugo rin kami ng asawa ko, na ang mm, ibig sabihin niya yung daga lupa, yung tawag sa kanila. mm, mm. Tapos, Anong tanong mo, bro? ang tanong ko, ano pong epekto po niyan, Father, sa anak ko Mm. kasi nandun sa malayo eh. Tapos nandito Ilan kami. yung anak mo, kapatid? Tatlo po, tatlo. Ang unang advice ko, may apekto talaga yung mga occult sa atin, no? Pati ako may may effect din yung mga occult ng ninuno natin. So anong dapat natin gawin? Increase our knowledge. No, increase our knowledge because knowledge is power. And then ibahagi natin sa biyanan mo. Continue ko to catechize. Stop criticizing. Start catechizing. Ito yung turo ng simbahan, di ba? Ngayon, yun ang ebanghelyo natin ngayon. Sabi ni Kristo, bakit nyo tinuturo yung aral ng mga ninuno ninyo? Instead, yung sugo ng Diyos. Yan po ang ebanghelyo ngayon, di ba? So yan, continue increasing our faith, increasing our knowledge, and then continue to be a missionary, an evangelizer to our own family. Ah, and then, ipa-explain mo dahil extended family mo na yon, by law, by affinity, di ba? So, mother-in-law mo, di ba? Mother-in-law ba yon? Or father-in-law? Yung Opo, opo, Father. mother-in-law. So, so sa pag-uwi mo Mother-in-law dun at sa saka ano, father-in-law i-catechize ko mo sila. No? po. Mga father-in-law. So, yung parents-in-law mo, i-gather mo sila and then mag-usap tayo and then ito yung makinig ka din sa kanila, no? Yung ating explanation sa catechism, hindi ba judging them dahil sa likod ng kanilang isipan, ginagamit sila ng Diyos, di ba? Para sa kanila, ito yung gift ko sa Diyos. At then gagamitin ko ito para makapag-serve naman ako sa aking kapwa. So, yan ang katotohanan nila ngayon. Ang level of truth na nalaman nila, di ba? So, mas mataas yung sayo dahil galing yun sa simbahan. So, si Kristo nagtayo ng simbahan, just explain them, just catechize them. Sa pag-uwi mo, meron naman tayong YouTube group chat, meron na tayong messenger, pwede tayong mag-usap without judging each other. Masama ka na, hindi naman. Masama yung nanay mo, no? Yung mother-in-law mo.
no? So, sa paggamit niya ng occult, akala niya nakasunod siya sa kalooban ng Diyos, di ba? So, anong dapat natin gawin? Hindi tayo judgmental sa kanila. Ituro na lang natin yung kaalaman natin patungkol. Mag-quote ka ng CCC, mag-quote ka ng Biblia, mag-quote ka ng salita ng Diyos at particular experience natin na narinig mo sa punto por punto. Malaking tulong po yun. Huwag mong awayin. Don't criticize them. Just catechize them. Father, kapatid, Yes po, Father. Rani, yun po Opo, opo. ang sagot ko, kapatid. Okay, Meron ka ba bang Sige po, katanungan? Father. God Meron bless, pa po, kapatid, Father, ha? kasi Meron pa. Sige, bro. isa na lang po. Kasi ah, ang alam ko po, dati yung brother-in-law ko, yung kapatid ng asawa ko, mayroong siyang sakit na yung sa mukha na yung dagta daw na yung puno, yung baluno. Mm-mm. Nadagtaan po yung mukha niya tapos nasunog. Say, Tapos, anong dagta? ganun, iyak ng iyak yung duga ba, duga. Duga. Yung tagok, kung sa Tagok. Bisaya pa, tagok yung Mm-mm. galing sa puno na puno. And then, Tapos, natuluan siya kasi umuulan, umaambon, umuulan. Tapos, sumilong sila dun sa puno ng baluno. Tapos, yung mukha niya natuluan yung mukha niya yung galing sa puno ng baluno. Tapos, nasunog yung mukha niya. and then, Tapos, ayun, yung ilang gabi na, yung natulog yung biyanan ko, kasi kwento rin to ng asawa ko eh. mm-mm. Mayroon daw na panaginipan yung biyanan kong babae na si Mama Mary daw, na naginip daw na ganito Mm-mm. ang gawin. May tinuro na isa ring puno na yan ang gamot na dagta rin ng puno, yung tinatawag na latipo na puno. Mm-mm. Yun ang hinanap niya na puno. Tapos nahanap yun na puno, yung dagta niya kulay orange. Mm-mm. Tapos yun ang inilagay niya sa mukha. Tapos gano'n Ay, na gumaling ay, yung ano anong, na yung mukha niya. Nawala gumaling siya. Sa yung parang panaginip lang. nasunog na mukha. Bumalik sa normal. Sa panaginip lang. Gumaling. And then, Hindi, anong sa tanong mo? panaginip, yun ang, may nagsabi kasi, totoo ba yun, tama ba yun, Father, na yun ba yung tinatawag na medium, na may nagpanaginip si Mama Mary sa kanya, tapos tinuro sa kanya yung ganitong gamot, ang ipagamot sa mukha niya. Mm. Una, hindi tayo maniwala agad, ha? Dahil Satan is master of deception. No, yan ang ilagay Ayun, sa tawag bro. nila, ipo na, Bro. So, po, ang tanong mo, tungkol po yun yung nagpanaginip sa kanya sa si Mama apparition. Mary Si yung Mama nagpanaginip, Mary ba tapos yun? Oh, tinuro una, sa kanya yung pwede si Mama gamot Mary, nun. pwede po din hindi. No, pwede si Mama Mary, pwede din hindi. And then, anong sabi ni San Juan sa atin? Do not trust immediately every spirit. So, wag kang maniwala agad. Di ba? Dahil tayo mga Katoliko, madali tayong maniwala eh. So, anong gawin natin? Ang sabi ni Father Sikia, let us make healthy discernment. Let us be more discerning and be more watchful or vigilant. No? So, anong gagawin natin? Hindi tayo maniwala agad kung si Mama Mary ba yun or hindi. No? Basta, ang gawin natin na dahil gumaling siya, no? Gumaling siya. Maamis tayo Opo, eh Father, dahil may tapos preternatural. Oh, yung kaaway natin, isang lang yung hanggang kaaway ngayon po, natin. Yung kaaway natin ay meron silang preternatural power. Kaya nga sa CCC 21:16
Anong sabi ng CCC? All forms of divination are to be rejected. Bakit tinatawag sila na divination? They will appear before us as divine, seemingly divine. So all forms of divination, hindi na sinabi ng CCC na some forms of divination are to be rejected. All forms, no? So sinong mag-determine yan? Hindi ako, hindi ikaw, kundi ang simbahan po. So matagal pa dapat natin paniniwalaan, di ba? So, yan kapatid. Anong sunod mo na tanong? Ganun pala, Father. Tapos ngayon, hanggang ngayon, ginagamit pa nila eh. Ako nga eh, ganun din. Yun, Yung din ginagamit ko dati eh. Yung mga sugat yun, ko, yun bigla ang talagang paraan. Yun ang gagawin ng kaaway natin. Instead, lalapit tayo sa doktor. Instead, na magpa-check tayo para ma-diagnose tayo ng wasto. Hindi na. No? Pupunta na tayo sa mga faith healer. Anong sabi ng simbahan? Babasahin na parang may ano tayo, basihan. Ito po. Sundan nyo ako, CCC 21:17 po. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. So, hindi lahat na healing ay galing sa Diyos. Anong sabi dito? Recourse sa ibabang bahagi, na recourse the so-called traditional cures. Ano ito? The church for her part warns the faithful against it. Recourse the so-called traditional cures. Faith healers po ito. Does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of others' credulity. So, recourse to the so-called traditional cures. The church, in her parts, warned the faithful against it. No. Not only warns, but condemn these practices. These practices are even more to be condemned. No. Grabe, no? Pero pinopromote natin. Pumunta ka doon. May kapangyarihan siya. When accompanied by intention of harming someone or when they have recourse to intervention of demons, wearing charms. No, meron nang isusuot na mga charms, mga amulets. No? Is also reprehensible. Reprehensible, delikado. Spiritism often implies divination. Yung mga spirito na mag-appear sa iyo. Spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to the so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil, does not justify. Hindi pang ka-justify natin yan, yung healing na dulot ng isang traditional healer. Nandiyan yan sa CCC, official teaching ng simbahan. Hindi po yan akin, kapatid.